And now for moment of force about point B. No? Nasagot na natin kanina yung point A, so point B naman tayo. So for point B, summation of force F about B. Ayan naman. So, same figure pa rin yan, di ba? So, also, useful pa rin kasi yung mga values na ginamit natin dito kanina. So, okay pa rin siya gamitin. So, for this, focus naman natin ngayon is sa point B na tayo. So, for point B, for formula natin, ang magiging formula natin is summation of force about point B. So, yung fx natin, dito is mag-create siya ng negative or clockwise rotation. So therefore, negative yung fx natin. So negative fx times perpendicular distance. So tatawagin ko naman yung perpendicular distance na ito as dx xb, no? Plus plus. So yung fy naman dito about point B, magke-create na siya ng counterclockwise. Therefore, positive na yung yung moment na mabibigay niya. So, tama lang pala na positive. So, therefore, it is Fy plus Fy plus Fy. Then, yung ating perpendicular distance, dito tatawagin ko yung distance as dyb, no? So now, meron na tayong fx, meron na rin tayong fy. Ang hahanapin na lang natin is yung ating perpendicular distance x and y. So let's start with x, no? Saan ba dyan yung distance niya sa x? So ito yung force F, no? Extend natin siya. Pag in-extend natin yan, mas madali natin ma-project yung ating perpendicular distance, no? So therefore, ito yung perpendicular distance niya, no? And itong patayo na to, sa ibang color ko ng ballpen para ibang color naman sa letter B. Ito ang kanyang perpendicular distance, no? So lagyan natin siya ng pangalan, of course. Dito ay dxb. And then next is yung ating perpendicular distance ni y, which is, sige, hanapin na natin si dxb kung paano natin siya kukunin. Maya na tayo punta kay dyb. So for dxb, makikita natin na this is, so makikita natin na itong line na to or yung perpendicular distance na to is equal lang siya dito, no? So therefore, pwede natin ma-compute kasi meron na tayong value na itong adjacent na to, which is 100 cosine 25 plus i-add lang natin tong nasa babang opposite. Therefore yung dxb natin, dxb equal siya sa dxa plus etong nasa baba, no? Pangalanan natin siyang dxb1, dxb1. So equal siya sa dxb1. Pwede niyan tawagin or pangalanan kahit anong gusto niyo. Basta dapat at least appropriate pa rin naman. Na hindi ka lang basta nagbibigay ng random letters. So, dxb1, anong value ng dxb1? So, dxb1 is equal siya sa so since opposite siya, pwede natin siya
i-derive sa So, we have 225 as our magnitude. 225. I mean, hypotenuse. Sine. Yung angle natin, which is 25 degrees. 25 degrees. So, therefore, meron na tayong value ng dxb. No? Plug in lang natin kung anong meron tayo sa dxb. Equal siya sa yung dxa natin from previous problem. Dxa is 100 cosine 25. Cosine 25. Plus, yung dxb1 natin, which is derive lang natin ngayon, which is 225 sine 25. So, ito na yung ating dxb. No, let's go na sa dyb. So, paano natin ngayon compute yung dyb? So, dyb is, ito siya. Dito sa figure, yung dyb is, cut siya dito. I mean, ito yung ano niya, per section. Pag pina-project natin, so therefore, itong line na to is, ito yung dyb. Ito. Ito yung dyb. So, paano natin ngayon ko-compute yan? So, ang gagawin natin is, etong distance na to, ay ima-minus natin siya sa 225. So, kailangan natin siya i-minus sa 225 para makuha natin tong adjacent na to, or makompute natin siya. Kasi, hindi natin pwede basta lang gamitin tong 225. No? Kasi, mahaba yan eh. Pero ang kailangan lang natin is hanggang dito lang. Therefore, need natin i-minus tong length na to. Pero, alam natin na ito ay similar triangles ulit. Ito ay alpha din, or 25 degrees. No? So, and ito right triangle, di ba? So, therefore, meron tayong adjacent na 100 at nahingal ako. Adjacent na 100 at 25 degrees dito. So, therefore, pwede natin ito makompute through TOA. No? So, ito ay TOA. So, pag tangent alpha, tangent alpha, hindi naman nakikita, equal siya sa TOA, opposite over adjacent, So, yung opposite natin is, ayun yung hinahanap natin, no? Ito yun. Itong line na to. Pangalanan natin siya as dyb1. dyb1. No? dyb1. So, si dyb1 siya. So, pwede natin palitan tong values natin sa TOA. So, yung tangent natin, tangent alpha, equal siya sa dyb1 over, ang adjacent natin is itong 100. No? Kasi pag tiningnan mo siya ng paganto, so, rotate natin. So, makikita mo, etong mahaba na to, ay itong pink, is, hypotenuse. So, dito, sa case na to, yung 100 is, na siya, adjacent. Therefore, siya yung adjacent. 100. So, plug in uli natin, ay, lagyan na natin yung, isolate natin si dyb1 and then plug in natin yung degrees or yung angle na given. So, dyb1 equals as 100 tangent 25 degrees. So, ayun na. Meron na tayong dyb1. Pero, ang ating formula is yung dyb1, ima-minus natin siya sa 225, di ba? And then, after natin siya i-minus, nga ba nito? Naman tayo? So, katawa uli. So, therefore, actually, madali na lang siya kapag nakailang ulit na kasi ako eh. So, ayun. So,
since ito yung hypotenuse natin, 225 minus 100 tangent, wag agad natin direct para may formula. Minus dy b1, no? Ayun na yung ano niya, hypotenuse. Ito na maging hypotenuse niya kasi nakat na natin siya eh. Tapos ima-minus na natin si dy b1. And then after nyan is etong dy b, alam natin na siya ay adjacent. Therefore, ang gagamitin natin is ka or cosine. So, ito na yung hypotenuse ay 225 minus dy b1. And then, 'di ba? Pag cosine alpha, cosine alpha, tapos adjacent natin is yung dyb. Okay, set natin dyb. Tapos ang hypotenuse na natin is yung may bawas na ito, which is 225 minus dy b1. 225 minus dy b1. Kita ba? Yan, kita ba? So, manipulate lang natin, makukuha na natin si dyb. No? dyb equal siya sa 225 minus ang value ng dy b1, ito, 100 tangent 25. 100 tangent 25. So, mayroon na tayong dyb 1. Then, cosine alpha. Cosine alpha. Ano yung alpha natin? 25, di ba? So, ayun na ang ating dyb. Mayroon na tayong, so balik tayo sa formula natin kanina. Mayroon tayong fx, mayroon tayong fy, meron din tayong dxb, meron na tayong dyb. And then, ang gagawin na natin is plug in na natin ang values. No? Also, iba pala yung solution ko kanina, no? Impromptu pala na solution to. But, I think same pa din to ng kalalabasan. So, let's try it.